Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malagim na trahedyang yumanig sa dagat itim matapos tamaan ng 3 misil ng Russia ang isang barkong pangkargamento na may dalang mais malapit sa daungan ng Odessa sa Ukraine. Kinumpirma ng mga opisyal na 10 katao ang nasawi sa insidente. Muling nagdulot ang pag-atake ng pangamba tungkol sa kaligtasan ng paglalayag at katatagan ng pandaigdigang supply ng pagkain. Ayon sa ulat ng hukbong dagat ng Ukraine sa Telegram, ang barkong pinuntirya ay ang Golden Leo na may bandila ng Guinea-Bissau. Mayroon itong mga tripulanteng mula sa India at Syria. Tinamaan ng barko ng 3 misilang pangmalayo ang pag-atake noong linggo habang umaalis ito sa Odessa na may kargang mais. Nagdulot ang mga pagsabog ng malaking sunog sa barko. Isang saksi ng Reuters sa Odessa ang nakakita ng makapal na usok na pumapailan lang mula sa sasakyang pandagat sa labas ng baybayin. Napatunayan din ng Reuters na ang barkong nakitang nasusunog ay ang Golden Leo. Bukod sa pag-atake sa Golden Leo, nagsagawa rin ang Russia ng hiwalay na pag-atake sa lungsod ng Odessa na kinaroroonan ng pinakamalaking daungan ng Ukraine. Ayon kay Serhiy Lysak, pinuno ng administrasyong militar ng lungsod, 3 tao ang nasawi at 3 pa ang nasugatan. Sinabi ni Lysak na tinamaan sa pag-atake ang ilang pasilidad ng infrastruktura ngunit hindi siya nagbigay ng karagdagang detalye. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala sa lungsod at sa mga kalapit na pasilidad ng daungan. Nagsagawa ang pamunuan ng mga daungan sa Ukraine na magdamagang operasyon sa paghahanap at pagliligtas. 9 sa 17 tripulante at isang pilotong pandagat ng Ukraine ang nasawi. Nailigtas naman ang 8 iba pang tripulante mula sa nasusunog na barko. Ang Golden Leo ay pagmamay-ari ng Ocean Grace Shipping Limited, isang kumpanyang nakabase sa Mumbai, India ayon sa datos ng LSEG. Ang French Shipping Co. SA naman ang nakatalang tagapamahala ng barko. Humingi ang Reuters ng komento mula sa tagapamahala ng barko, ngunit hindi ito agad tumugon. Wala pang inilalabas na karagdagang impormasyon tungkol sa kalagayan ng barko at sa mga susunod na hakbang para sa pagsagip o pagkukumpuni nito. Wala ring agarang pampublikong pahayag ang Moscow hinggil sa pag-atake sa Golden Leo. Gayunman, sinabi ng Ministry ng Depensa ng Russia na tinamaan ng mga puwersa nito ang mga imbakan ng gasolina sa daungan ng Odessa sa isinagawang magdamagang operasyon. Ang insidente ay nagpapakita ng muling paglala ng panganib sa Dagat Itim, isang mahalagang ruta para sa kalakalan ng butil, langis at iba pang produkto. Sa mga nakalipas na buwan, naging mas madalas ang mga pag-atake laban sa mga daungan, barko at pasilidad ng enerhiya sa rehiyon. Nagdagdag ang pag-atake sa pangamba ng mga kumpanya sa pagpapadalang pandagat tungkol sa kaligtasan ng kanilang mga barko at tripulante. Ilang may-ari at tagapagpatakbo ng barko ang muling nagsusuri sa panganib, siguro at mga kasunduang nauugnay sa paglalayag patungo sa mga daungan ng Ukraine. Mula nang magsimula ang malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022, naging mahalagang bahagi ng digmaan ang Dagat Itim. Ang mga daungan sa rehiyon ay ginagamit sa pagluluwas ng butil, krudo at iba pang mahahalagang produkto patungo sa pandaigdigang pamilihan. Nakatulong noon ang isang kasunduan sa pagpapanatili ng paglalayag ng mga barkong may dalang butil at sa pagbabawas ng presyur sa pandaigdigang presyo ng pagkain. Gayunman, muling nalagay sa panganib ang mga ruta ng pagluluwas dahil sa sunod-sunod na pag-atake sa mga daungan at barkong pangkargamento. Kapwa pinatindi ng Moscow at Kyiv ang mga pag-atake sa mga infrastrukturang mahalaga sa enerhiya at lohistika ng bawat panig. Dahil dito, mas lumaki ang panganib na madamay ang mga sibilyang barko, dayuhang tripulante at mga pasilidad na ginagamit sa pangkalakalang operasyon. Patuloy ding pinupuntirya ng Ukraine ang mga infrastruktura ng enerhiya ng Russia kabilang ang mga imbakan ng langis, daungan at ilang tanker ng langis. Sinabi ng Kyiv na layunin itong bawasan ang kinikita ng Russia na maaaring gamitin sa pagpapatuloy ng digmaan. Samantala, pinalawak din ng Russia ang mga pag-atake nito sa mga malalalim na daungan at barkong pangkargamento ng Ukraine. Nagdagdag ang pag-atake sa Golden Leo sa presyur sa kakayahan ng Ukraine na magluwas ng mga produktong agrikultural sa pamamagitan ng Dagat Itim. Ayon sa ulat ng Interfax, sinabi ng Ministry ng Depensa ng Russia na tinamaan nito ang mga imbakan ng gasolina sa daungan ng Odessa. Hindi nito binanggit sa pahayag ang Golden Leo o ang mga nasawing tripulante. Ayon naman sa gobernador ng rehiyon ng Odessa, 28 tao na ang nasawi sa mga pag-atake sa rehiyon ngayong buwan.
Patuloy na humaharap ang mga lokal na mamamayan sa panganib mula sa mga misil at drone, gayon din sa pagkasira ng mga tahanan, kabuhayan at mahahalagang pasilidad. Nagdulot din ang muling paglala ng karahasan sa dagat itim ng pangamba tungkol sa pandaigdigang supply ng pagkain. Kapwa kabilang ang Russia at Ukraine sa mga pangunahing tagapagluluwas ng butil, kaya maaaring makaapekto sa mga presyo ang matagal na pagkagambala sa produksisyon, pag-iimbak at transportasyon. Sa mga nakalipas na panahon, nagmula sa Ukraine ang humigit kumulang 6% ng pandaigdigang pagluluwas ng trigo at 11% ng pagluluwas ng mais. Dahil dito, mahalaga ang patuloy na operasyon ng mga daungan nito sa pagpapanatili ng sapat na supply sa pandaigdigang pamilihan. Kung magtatagal ang pagkagambala sa mga daungan at rutang pandagat, maaari itong magdagdag ng presyur sa halaga ng butil, transportasyon at siguro. Gayunman, nakadepende ang aktual na epekto sa tagal ng mga pag-atake, lawak ng pinsala at kakayahan ng Ukraine na gumamit ng ibang ruta. Ayon sa pangunahing samahan ng mga magsasaka sa Ukraine, nabawasan ng humigit kumulang 1/4 ang kapasidad ng mga daungan nito sa dagat itim na magluwas ng butil. Mula sa humigit kumulang 6 na milyong tonelada bawat buwan, bumaba umano ito sa halos 4 na milyong tonelada. Dahil dito, napilitang gumamit ang Ukraine ng mga ruta sa lupa, ilog at karatig na bansa upang maipadala ang ilan sa mga ani nito. Gayunman, karaniwang mas mabagal at mas magastos ang mga rutang ito kumpara sa malalaking padala sa pamamagitan ng dagat. Sa kabilang panig, nagdulot din ang mga pag-atake ng Ukraine ng paghihigpit sa paglalayag ng Russia sa dagat ng Azov. Dumaraan sa rutang ito ang halos isang kapat ng iniluluwas na butil ng Russia na kabilang sa mga nangungunang tagapagluluwas ng trigo sa mundo. Ang paghihigpit sa dagat ng Azov ay nagpapakita na naaapektuhan din ng digmaan ang pangkalakalang operasyon ng Russia. Gayunman, hindi pa ganap na naparalisa ang ruta at patuloy pa rin nakapagluluwas ang bansa sa pamamagitan ng iba pang daungan. Ipinakikita ng patuloy na labanan sa karagatan na hindi lamang sa lupa at himpapawid nagaganap ang digmaan. Malaki rin ang epekto nito sa seguridad ng paglalayag, pandaigdigang kalakalan at kaligtasan ng mga sibilyang tripulante. Ang sadyang pagpuntirya sa isang barkong sibilyan ay maaaring lumabag sa batas pandaigdig. Gayunman, kailangan pa rin ng masusing investigasyon upang matukoy ang buong kalagayan ng pag-atake, ang uri ng target at ang pananagutan ng mga sangkot na panig. Sa kabuuan, ang trahedya sa Golden Leo ay isang malinaw na paalala na ang digmaan sa Ukraine ay may epekto na umaabot sa labas ng rehiyon. Habang nagpapatuloy ang mga pag-atake sa dagat itim, nananatiling nanganganib ang mga tripulante, barkong pangkalakalan at mga rutang mahalaga sa pandaigdigang supply ng pagkain. Isang malaking balita mula sa Europa. Naglunsad ang Ukraine ng mahigit 400 drone patungo sa Moscow at mga kalapit na lugar sa magdamag na pag-atake. Ayon sa mga opisyal ng Russia, hindi bababa sa 10 katao ang nasugatan habang isang sonang pang-industriya ang nasunog at ilang gusaling tirahan at pasilidad na sibilyan ang napinsala. Itinuturing itong isa sa pinakamalalaking pag-atake ng drone na iniulat laban sa rehiyon ng Moscow nitong mga nakaraang buwan. Tumagal ng halos 9 na oras ang operasyon mula gabi hanggang madaling araw at nagdulot ng mga babala sa himpapawid, pagkaantala sa transportasyon at matinding pagkabahala sa mga residente. Sa bayan ng Domodedovo, malapit sa isa sa mga pangunahing paliparan ng Moscow, sinabi ni Gobernador Andrei Vorobyov na 7 katao ang nasugatan. Kabilang sa mga biktima ang 3 mamamayang Tsino na naroroon sa lugar nang maganap ang pag-atake. Wala pang inilalabas na opisyal na protesta ang Beijing tungkol sa pagkakasugat ng mga mamamayan nito. Patuloy namang sinusuri ng mga lokal na awtoridad ang kalagayan ng mga biktima at ang lawak ng pinsala sa Domodedovo. Ayon kay Alkalde Yevgenia Krustaleva ng Domodedovo, isang malaking sunog ang sumiklab sa isang sonang pang-industriya matapos bumagsak ang mga labi ng drone. Tinamaan din ang isang gusaling tirahan dahilan upang agarang rumesponde ang mga bumbero at mga pangkat na pang-emerhensiya. Nagsikap ang mga tagasagip na apulahin ang apoy at tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa mga kalapit na lugar. Hindi pa inilalabas ang kumpletong pagtataya sa lawak ng pinsala sa mga gusali at iba pang pasilidad. Sa panig ng Ukraine, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na tinamaan ng mga puwersa nito ang ilang sentrong lohistika at isang imbakan ng langis sa rehiyon ng Moscow. Ayon sa kanya, bahagi ang mga pag-atake ng pagsisikap ng Ukraine na pahinain ang kakayahan ng Russia na maghatid ng supply, kagamitan at panggatong sa mga tropa nito. Hindi pa malayang nakukumpirma ang buong lawak ng pinsalang idinulot sa mga sinasabing target.
Sinabi ng Kiev na pangunahing pinupuntirya nito ang mga pasilidad na may kaugnayan sa lohistika, enerhiya at operasyong militar ng Russia. Hindi lamang ang rehiyon ng Moscow ang naapektuhan. Sa Belgorod, malapit sa hangganan ng Ukraine, sinabi ng gobernador na isang tao ang nasawi at 4 ang nasugatan sa isang hiwalay na pag-atake ng drone sa isang nayon. Ipinakikita ng mga pangyayaring ito na nananatiling mataas ang panganib sa mga pamayanang malapit sa hangganan. Gayunman, hindi dapat ipakahulugan na sadyang pinupuntirya ang mga sibilyang komunidad nang walang sapat na ebidensiya tungkol sa mga target at kalagayan ng bawat pag-atake. Ayon kay Alkalde ng Moscow, Sergei Sobyanin, mahigit 400 drone ang inilunsad patungo sa Moscow at mga kalapit na lugar mula humigit kumulang alas 8:30 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Nagpatupad ng pansamantalang paghihigpit sa ilang paliparan at ruta ng transportasyon habang isinasagawa ang pagharang sa mga drone. Sinabi ng mga opisyal ng Russia na karamihan sa mga drone ay napabagsak ng mga sistema ng depensang panghimpapawid, kabilang umano rito ang 85 drone na nawasak habang papalapit sa kabisera. Gayunman, nagdulot pa rin ng pinsala ang ilang drone at mga labi ng mga napabagsak na sasakyang panghimpapawid. Tinamaan ang mga gusali sa sakyan at ilang pasilidad sa lupa dahilan upang magsagawa ng mga operasyon sa paglilinis at pagsusuri ang mga autoridad. Naapektuhan din ang isang sentrong lohistika ng Wildberries, isa sa pinakamalalaking kumpanyang nagtitinda sa internet sa Russia. Pansamantalang inilikas ang mga manggagawa sa pasilidad nito sa distrito ng Podolsk bilang pag-iingat habang nagpapatuloy ang pag-atake. Kalaunan ay nakabalik din sa karaniwang operasyon ang pasilidad. Gayunman, ipinakikita ng pansamantalang paglikas kung paano naaapektuhan ng mga pag-atake ang mga negosyo, manggagawa at sistemang ginagamit sa pamamahagi ng mga produkto. Nauna rito 7 manggagawa sa isang bodega ng Wildberries sa Kotovsk, rehiyon ng Tambov ang nasawi sa isa pang pag-atake. Tinamaan din ang isa pang pasilidad ng kumpanya sa Electrostal habang sumiklab naman ang sunog sa isang imbakan ng langis sa Nojinsk. Sinabi ng Ukraine na pinuntirya nito ang ilang pasilidad dahil ginagamit umano ang mga ito sa pag-iimbak at pamamahagi ng mga sangkap para sa drone at kagamitang pangnabigasyon ng Russia. Gayunman, hindi pa malayang nakukumpirma ang buong lawak ng papel ng mga pasilidad na ito sa mga operasyong militar. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Russia, kabuuang 381 drone ng Ukraine ang napabagsak sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kabilang dito ang mga drone na umano'y naharang sa ibabaw ng dagat itim at dagat ng Azov. Bagaman sinabi ng Russia na daan-daang drone ang napabagsak, kinumpirma rin ng mga lokal na opisyal na may ilang drone at mga labi nitong nakarating sa mga gusali at pasilidad. Ipinakikita nito ang matinding hamon na dulot ng sabay-sabay at maramihang pag-atake laban sa mga sistema ng depensang panghimpapawid. Pinalawak ng Ukraine ang paggamit ng mga drone na may malayo ang abot upang puntiryahin ang mga pasilidad sa loob ng teritoryo ng Russia. Mas mura ang ilan sa mga drone kumpara sa mga tradisyonal na eroplanong pandigma at maaaring ilunsad ng maramihan laban sa mga target na daan-daang kilometro ang layo. Ayon sa Kiev, layunin ng mga operasyon na pahinain ang kakayahang lohistika, enerhiya at militar ng Russia. Hindi nito opisyal na sinasabing layunin ng mga pag-atake na sadyang magdulot ng pinsala sa mga ordinaryong mamamayang Ruso. Ang pagpapadala ng maraming drone ng sabay-sabay ay maaaring magbigay ng matinding pressure sa mga sistema ng depensang panghimpapawid. Kahit marami ang mapabagsak, maaaring makalusot ang ilan o magdulot ng pinsala ang mga bumabagsak na labi. Kumalat sa mga daluyan sa social media ang mga video ng apoy, usok at tunog ng mga drone sa kalagitnaan ng gabi. Hindi agad nakumpirma ng malaya ang lahat ng kuha, ngunit ipinakita ng mga ito ang pangamba ng ilang residente habang nagpapatuloy ang mga babala sa himpapawid. Ang pagkakasugat ng 3 mamamayang Tsino ay nagdagdag ng pansin sa pandaigdigang epekto ng pag-atake. Ang China ay isa sa pinakamalapit na katuwang ng Russia, ngunit wala pang opisyal na pahayag ang Beijing na nagpapahiwatig ng bagong tensiyong diplomatiko dahil sa insidente. Sinabi rin ng Ukraine na tinamaan nito ang isang imbakan ng langis sa rehiyon ng Moscow. Hindi pa malinaw ang lawak ng pinsala o ang posibleng epekto nito sa supply ng panggatong para sa mga sibilyan at militar. Matagal nang pinupuntirya ng Ukraine ang mga refinery imbakan ng langis at iba pang pasilidad ng enerhiya ng Russia. Ayon sa Kiev, layunin nitong bawasan ang kita at supply na maaaring gamitin ng Moscow sa pagpapatuloy ng digmaan. Gayunman, wala pang opisyal na pagtataya sa kabuuang halagang nawala dahil sa pinakahuling pag-atake.
Ang mga pansamantalang paglikas, pagkasira ng mga bodega at paghinto ng operasyon ay maaaring magdagdag sa gastos ng mga kumpanya, ngunit hindi pa malinaw ang pangmatagalang epekto sa ekonomiya. Nagpapataas din ang malawakang pag-atake ng panganib ng panibagong ganting salakay at higit pang paglala ng labanan. Sa mga nakalipas na panahon, kapwa pinalawak ng Russia at Ukraine ang kanilang paggamit ng mga drone at misil laban sa mga target na malayo sa pangunahing harapan ng digmaan. Sa kabuuan, ipinakikita ng pinakahuling pag-atake na maging ang Moscow at iba pang lugar na malayo sa pangunahing harapan ng labanan ay nahaharap na rin sa lumalaking panganib. Habang patuloy na lumalawak ang paggamit ng mga drone, tumitindi rin ang banta sa mga sibilyan, negosyo, infrastruktura at mga komunidad sa magkabilang panig.